Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. On the market. Every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dila ma-indicate ang kilos ng iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market, may mga buyer kahalin sa sagwa sa mga city pag sa ibang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member.
ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapo sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya so kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa pirdi ka pa unlike may loan makakita kita ka mga buyer nga alin sa kuha kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka aggressive dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges now facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well. And also, a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pa dyan sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa PhilAd, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Port na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makastransact, rain or shine man tana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa PhilAd, simentado rin ang ating
selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang aton nga mga farmers and traders sa aton livestock market. Secondly, ang aton nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang aton livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital lang kita, no? And calibrated nga weighing scale. So sabihin na mas transparent ang tana in terms kilo, no? Makita rin di farmer once kilo na sapat, no? Kag mismo si buyer makita mo kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanang-una, gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so far, yung mga transactions, so mga baka na nag-rin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kananglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence kang atin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So one-stop shop na kana, di dyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements, no, sa atin livestock market na kulig nga bulig sa atin ng mga livestock raisers at the same time sa atin mga buyers, no. Sa atin livestock raisers, halos tanan tulad nga ginadara dito sa livestock market at mga bakal. It's because ang mga buyers damo ra na ganyan nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa Tagalion damo ra man nga mga adjacent municipalities, no, or iban nga mga provinces sa kadto ito para iligya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction, no, sa ating livestock market. It's because damo ra ng supply at the same time damo ra man ang buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate ng kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag facilities lang natin yung livestock market. So this is why every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide batang intelligent no, plantilla na mag-operate, no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels, no, nga na-assign di dyan and under the sa management, no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment, no, together kang ng stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano mag-improve, no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang aming office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and nag-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, ginatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung kung magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang sa transfer of ownership lang ang mga
cattles natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the loam, no? Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part po nga ito na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, why na nag-inform? But part of it, nag-inform na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So, we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. Yung volume ng transactions natin sa auction market, we are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon na mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or mga tradera. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets.
The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DA, sa MAU, sa mga personero dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawer, kung anong problema naman niya, daw na tawan mo na aksyon, kaya suportado man da. Kung problema, kaya ang amunga kani nga, dapat, kaya nga buwan nga, isa pa firma naman, prinsipyo para sa pulis, pitlaga may ada pulis ni kantor dyan naman, kay para biyay lang, for shipment, available, super okay, may problema, man naman dyan, baka ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Sa atin yung mga sulit na nagpapakating sa kanyang program at kita. Tapos, ang ating partner alin sa Daily Information Section, Sir Jan Candelario. Sa imo nga pagpakamyaw, subong nga aga. Ang mga listeners, sa ating mga followers, sa tanan-tanan ng mga farmers sa Lower Western Visayas, pati man sa ating mga social folks, sa ating mga agricultural technician, mga farmer leaders, at ating mga agriculturalists, municipal agriculturalists sa nagkalain-lain na kabanuhanan sa Western Visayas, maayong aga sa ating tanan. Good morning sa ating Regional Executive Director, Director Binis Health sa Duwan natin sa Mambo. Ano ulit, sir? Yan ang Mambo? Guwapahon, kanyaan yan. Guwapahon, saan yan? Regional Technical Director Farley Antonio and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners natin sa local government units na aton ng mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton kang farmer leaders, shout out sa inyong tanan, no? Along kita. So yan, aton nga tupiko subong aga, no? Balaan nato may towards the end sa aton na program, no? May isa ka kita ka dinapit bisita, no? Kung man yun. So yan, no? Kag idol gid sa aton nga mga nonog nais, no? Kung ito ginakaidlawan sa aton nga mga maguma na binigiblan sa district mo sa Iloilo. Shout out dali kay Saned Tumagaysay sa tanan naton nga mga managpais sa Batwasan Batan. Good morning gid sa inyo, no? Kag so diyan, welcome nato, no? Aton nga bisita, no? Malayo-layo ang iya ginhalinan aga pa sa bugtaw sir diyan, no? Kag ginpukaw sang tiktilaok sang manok. Ari na, no? Welcome naton sa aton nga program, Sir Idol Ray Hinini. Bayad nga, aga ka natin tanan niyo. Ang pagkaraya ko, hindi na nisminta sa ganang kapamati mo. Samsan yun nga mga why di ako anong karaya. Yes. Para maintindihan ninyo, kag hindi ka malibak mula sa ibang nga mangunguma sa mayas magambasa na nga kayaan ganiran sa Sordia going to Antique. Pero may iwan pati nga tawag na sangkayan is palukpok. Hindi ko English ya, Cubs Cubs. So, para ni sa benepisyo sa manong mais sa ibang mga probinsya kag mga kabarbanan. Thank you, Sir Idol, no? Sa imong panamyaw, no? Sa aton yung mga tumalanaw subong aga, no? Sir Idol, ano naman ang istoryahan naton? Balaan naton, Sir Idol, approaching na ang first cropping, no? Ang aton yung mga farmers subong nag-ready na gid sa ilang mga talamnan para nga tamnan sa mais, no? Pag before that kita magtanom, Sir Idol, sang mais, balaan naton may mga preparasyon kita nga imuon
specifically no sa paggagamiton naton nga abono no kag amo gid na ang topiko naton sa bunga Sir Idol. Sir James, kay luwas abi sa binhi, kay nakamutisya naman sanda, ang mga uma natin na may ara kung nang ginipangatag na mabinhi, kag mga abono, kag inang ano na kung ginadugang-dugang na mga nakapol-kapol sa mais, na miskla sa mais. So, amo na istorya natin sa buong. Anong tawag siya Sir Idol? So, amo ni siya ang sabat, no? Ang ginagawa natin sa buong, mga apat na nika-cropping, lima na rin sa buong. Hindi kita madali malipa sa itong epekto sa gira sa dito. Ukraine. Tapos yan, sabihin, ang presyo sa abono na apektuhan siyang nakugid. Okay. Labi na ang urea. Ang urea, nag-abot sa ibang ng mga ibang mga provinces ko mga panuwang layo sa syudad, layo sa sentro, ay nagapanoktok sa 3,000. Ibang gani ko sobra na. Darada din ang presyo, ang gasto nanda sa howling. Okay. So, bilang sabat natin sa problema ng tuhaw, pati sa mais, amo nga mangita kita sa posible mangin bulig, substitute o kung ano pagkit ang madugang natin sa mais nga malisin o kung mapanubuan, mabuhinan ang gastos ng abono kinanglan ng labi na kitang urea. Daw maayo inang balita Sir Idol. Sir Jan? Yes, sa aton nga nga pag-monitor man, pwede mo bala i-elaborate sa aton nga mga listeners ang ini nga mga intervention from our officer? Umpisaan natin bro sa malawig ko ang istorya dyan. Hindi sarang, hindi kay gong nga tunga sa oras ng kami dyan. Ay, supunan tabi sa sunod, Sir Idol, kung hindi na nun madalas. Tabo, nga duro, na damdam mga meeting, ang ginkanda, pag nagrowa ang mga issue, may na-identify, alin sa national office natin, bisan na gani sa mga office of the President and Secretary sa Agriculture, ang paggamit sa mga substances, sa mga elements na sabihin makaminos ang among mga tawag nitong biofertilizers. Bio kay buhi na fertilizer may bantara microbes o kung mga microorganism na may kapasidad na mag-absorb ng nitrogen, free nitrogen natin sa hangin. Diba? So basically, Sir Idol, ang tagaan natin solusyon ang paggamit sang nitrogen, ang nga kinahanglanon sang atong tanom nga mais, specifically ang urea nga abono kay tama gini mahal. Kag na-highlight na Sir James na ang urea hindi pareho sa una nga may 750 ka o kulang 1,000 may dyan ka rin sa kabag ng urea. Pero ang tabo ka dyan nga 3 mo kabag ng urea sa una, isa na lang subong. Ay subong, kabos-kabos pa ang bilis ang 3 kabag. Okay? So mo ni siya damo nga rekomendasyon, nagpakumangkot man kita, may search man gina-search na sa mga YouTube, Facebook, kung ano diyang mga microorganisms, mga substances, ano dyan na pwede magamit. Pwede lang magamit sa mais, no? Kaya ang target natin mais, namang maisaw. Kay mais, ang ating mga programa, luwas ka dyan, ang mais, dalok-dalok, grabe kita mag-suyap ka, abono, urea. So, halin ka to, brainstorming, mga istorya nga dapat mag-conduct kita sa techno-demo. Ginatawag namin Participatory Technology Development in Corn Production. PTD. PTD in Corn Production. So, focus kita sa ating region. Kuha na ganing tawa natin ito yung importansya, panay. Kaya panay naman ng taas kung dako na producers ang mais, yellow corn sa atong region. So sa doon na, Sir Idol, kandak nga mga participatory technology demonstration. Ang una, batad. Kaya dito sa norte, nga parte kay Iloilo, dito ang
ang source o kung dako ang produksyon sa yellow corn. So Batad, lapit lang sa mga banwa ng Balasan, San Dionisio, Concepcion, Baltacnuid, Biho. So butang balon nga kung magbiho ka sa isa ka banwa, ang klima, microclimate o kung ang kinanglanon sang mais sa pagtubo, labi ng number one is gawas sa buno ang tawag na ito na rainfall. Butang balon, halos pareho ang rainfall pattern kanyang mga kabanwanan sa norte, Iloilo. So, amo na siya. So, Batad, nag-upisa kita dito na second cropping sa nagligad paging na tuwing, that's 2023. Okay. Second cropping. Amo man to pag-igo sa ito sa El Nino dito sa region, di ba? Pilipinas, so dito, nabatyagan di man na. Dito, nag-alam kami, kagang iba, nag-buhay namin na po, yung palibog bala. Kung paano mabunyagan ang mais ito sa bukid. Importante sila, Sir Idol, may balan nyo si Sir Samid na patubo sa buhok. Katobla kami ito sa Wibis siya, kasi kung ako naman ni Ganyan niya. So ako dito, no, nag-imbitar man kita sa mga pila ka seed companies na kada isa sila nag-presentar man sa nila paridad. Nasabihin ko na ma-applyan mo lang sa gamay nga biofertilizer. Maga-perform o kung maga-hulat ni siya na pareho man sa gibutangan mo sa urea. So may ara gid man. Mayroon nga ang pagbuhin sa kadamon sang urea nag-aabot sa 40%. Ano ang 40%? Botang balon, kung nagagamit sa 10 kasakong urea, buhin na sang 40%, buhin na mo sang 4, 6 na lang. Ay kung magkadto na siya sa kwarta, pila ang presyo ang magbili ang urea at mga butang natin. Rando, wala na, pero mapo sa itong timpo, mahal eh. So, 3,000. 3,000 times 6. Apat urea mabuhin. Pila, Sir Dian. Mildos? 12,000. Wow, 12,000. Sipang 12,000. Kung lagso mo naman sa tubas na, 12,000 mo. Mga isa na nakatunlada nga mais. Botong balon, nakasave ikaw 4 kasako nga urea. Worth 12,000 pesos. 12,000 pesos. So, sa Sir Idol, no, amo na ang ginhimo, no, nga gin-experimentuhan naton parte na sa aton nga technology demonstration, no, sa aton nga mga cluster areas, no, identified cluster areas aton sa corn. So, napamatud-an, no, kag positibo ang resulta nga pinaagi sa paggamit sang sining nga mga biofertilizer na-reduce naton aton nga requirement sa commercial o inorganic nga fertilizer. Sir Dian. Yes, so far, sir, no, kamusta naman ang response sa mga atong mais when we conducted no sang pila ka mga sa participatory naton nga technology demonstration. Nagtambok na Sir Idol o kung nagdasa gila nga patubas? Kay nagbuka man siya. Tapos, ang long-term na effect niya siguro, may ara na gulang, medyo laya ng bungaya, pero ang dahon green gyapon. So, muna siya gusto na nami ito sa Idol, imuwan silage ang laya nga dahon kay na-harvest na nato ng bunga. Green pa gyapon ang dahon. Isa na kasi gina-propose ko sa ipakaon sa kanding. Division. Oo. Nga value-adding na siya. Value-adding na. Nakatindog pang mais. So, hindi siya ko na ginimo man to sa ako sa balay. Oo. Dan mamorante na lang daw kung sa amo pala na stage 1 hectare mo makatao kanimo maghatag sa imo sa at least 15,000 na kwarta halin pala na sa dahon sang mais nagatindog ngayon kuha mo sa babaw pero ang iyang bunga pwede mo magulang hindi pa magulang so amo ni siya nga mga recommend ko ang researchers sa aton nga research division kay Ma'am Nora Garpa. So, amo na siya sa buong. Nakita mo naman, hindi lang nga may ara nga 40%. May ara man sila gani nga nagpabinturan man nga totally, wala na siyang abono gigamit. Pero nakita ko, mayo mo tayo, may wala na sila nagamit sa inorganic, nagbumbalas, laging bumbahan na nila sa biofertilizer. Kaya mo ito ako komentar,
ning ko isa lang ka problema natin yang nitrogenous fertilizer. Tapos ginto kag niyo totally kuwagit ang tanan na inorganic fertilizer, ang chemical fertilizer kuwa. Himbayuan. Hasta ako daw hindi hindi ko conforme daw. Kaya wala mo. Kasi hindi magbunga mo. Hindi magbunga. Kaya ginkuha mo tanan. Pero kaluyan Lord, nagbunga man siya. Kag may gamay lang nga mga points, mga puntos na dapat i-improve natin. Yes, ang subject for second trial. Kung i-conduct ato first cropping, sa second cropping, testingan kung ano performance niya sa kung first crop, hindi wet season. Ang dry season ng second cropping, so mag-umpisa na siya mga November, pasaka na. So, ako na siya nga, sabihin ko, tirawan natin, may testingan natin. Ini. So, but talingon siya, Udol, kung positibo ang response niya sa first naton nga cropping, ang second cropping naton nga pag-testing sini, daw validation na finalization na sa naton nga result. So, ito. So, ano kita na output? Ano lang epekto niya? Ang patubas, hindi masiling garantiya na sa ginansya. Luwas sabihin nga, hindi natin may pag-consider ang presyo. Ang presyo gawagdan up and down So, ang ato lang yan ano ang performance mo sa first crop? Sa second crop, nag-click wala. So, amo na siya nga, ang iba, nag-ibugulo nila, siling. Okay. Pwede na yung mahimo. Hindi pwede lang himo o naton. Okay. So, may rekomendasyon, isa si Director Number nga, ang management sa tanong, hindi mo magkumparar ang gamay nga area na gikuha ang sample kag ang total na area ang ipanuman mo. Halimbawa, sa 1 hektarya, nagsampling lang kita, pila lang square meters. Kung square meters, hindi mo natungambal na daw may pinilian o kung may bias na lang. Umpisa pa lang ang mga farmers o katong mga researchers, kundi nga ibutang naton sa malapad-lapad nga area na sabihin, ang management mo sa imo kung 5 hektarya, pareho lang tanan. Pero kung ang 1 hectare ko amo lang sing gamay ang porsyon na para sa sampling daw, hindi bisan kami hindi kami komportable nga mag-recommend sa amo na tungkol kay gamay lang area nga mga sampulan. Yes. Now, nami ang aton nga yan ay subong Sir Dian now, pod kay Sir Idol Ray Hinini, So, ang aton nga timpo, sa sining episode naton, ginakulang na gid Sir Idol, Mula naton sa sunod naton nga pagpangalagad, Sir Dian, tagaan naton sang full na gid, nga 30 minutos. O kung isa na gid ko oras, Ubus-ubuson naton ang impormasyon alin kay Sir Idol Hinini. Sa subong bitino naton anay ang aton nga mga tumalanaw, we have been discussing about biofertilizer in application sa aton nga pagtanom sang mais, Sir Idol. So sa masunod naton nga pagbalik sa aton nga programa, mas mabusisi pagid nga mapamangkot naton kay Sir Idol, So bantayan sa pagsunod naton nga pagpangalagad, Sir Idol, sa imong mensahe anay subong nga aga sa aton nga mga tumalanaw. Namin liman mo sa James kung ginabitian mo kay sa sunod ako gawin mo daw mamati kami liwat kayo kumain ikaw sa kalboto man. Wala naton na Sir Idol, damo hindi maidlaw sa imo pero kung mag-consultant kasi sa core na hindi na sila ilawat sa imo. So mensahe mo sa Idol sa aton yung mga tumalanaw. Consultant sa dahil wala. Ito binatapong ko. Wala. Sige, kita lang kung si Sir James, hindi lang nung sultan. Kung gusto ko sila mati, katikal. Aram mo Japon. Hindi mga mainin to. Hindi na sa Japon matawag. Ang coordination lang natin sa research. Yes. Yung makita natin. Sa programming naluhay mo sa mga kabataan ko dyan sa opisina, may ako, Ang bata ko sa program na kinanglan paginman sa mga binangon, bairong personal, palamantalong. So, sige, harap na diapon para sa magmais sa
bilog region. Sir Jan, imong parting words no sa aton nga program sa buong adlaw. I hope bisan sa malipot lang at tempo naka-absorb man o kag nakakuha man sang pila ka mga significant nga mga information, especially ang aton nga mga manugmais all over Western Visayas. Kag bantayan sa masunod pagid nga episode sang aton nga programa kay Sir Idol Ray Hinini. Good morning, mayong aga, mayong ayat nga aga sa inyo tanan. Aga gid, no? 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batanaclan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial assistance. Maliban din po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Kapibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa SEPCO at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa SEPCO at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, mainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam na doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buhot. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo ng aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto niyo makatulong sa inyong asawa, gusto niyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay,
gusto niyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan niyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming magpapasalamat sa inyong suporta sa aming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyong pong programa ay napakaganda. Mula po sa amin, sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello! Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa API, kasi yung mga trainings kung paano gawin yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa BA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa BA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa BA, talaga magpapasalamat ako sa ATI sa lahat ng trainings na na-receive namin. So in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APOPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at makinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipino, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.